Hello mga inday, mga auntie, mga uncle. Welcome back sa aking channel and it's been so a while. Ang tagal na hindi ako nakapag-upload kasi may mga dahilan mga inday. At ngayon, ready na ako na magbigay sa inyo ng update tungkol sa visa ko, tungkol sa sitwasyon at status naming dalawa ni Eric. So, for recap sa mga previous na video na in-upload ko mga inday, alam ko na nanonood kayo, nagsubaybay kayo, pero sa mga hindi nakapanood sa mga previous videos ko, ito yung nangyari. 6 years na kami ni Eric, sobrang tagal na ng time frame ng relationship namin, and marami sa inyo nagsasabi na parang walang improvement. So, sobrang tagal, parang nawala na kami ng gana sa isa't isa, and nag-process kami ng visa, and pumunta kami ng Manila. Pagpunta ng Maynila, during my interview sa embassy, doon ko nalaman na pangalawang beses pala siyang kinasal. Tinago niya sa akin yung pangalawang beses siya nagpakasal, tapos na-burnout ako. Na-shock ako mga inday nung nalaman ko pa talaga sa embassy na yung consulate talaga nagsabi sa akin na pangalawang beses siya nag-asawa sa Amerika. I need time to heal, to process things. Tapos marami naman sa inyo ang nag-a-advise sa akin na normal na lang yun sa Amerika. Alam nyo ba mga inday kung ano nangyari? Nung nalaman ko na pangalawang beses pala siyang kinasal sa Amerika, umuwi kami dito ng Cebu, iniwan ko siya, naglayas ako mga inday, pati family ko, pati siya, hindi alam kung saan ako nagpunta. Kasi in-off ko lahat ng mga devices ko, in-off ko yung mga data ko, internet ko, nagpunta ako sa lugar mga inday doon sa Bohol na hindi ko rin alam kung bakit ako nagpunta doon, na wala akong dala na kahit man lang isang panty, bra, isang damit, wala talaga. During that day ko, ano yung sinuot ko, yun lang. Tapos, 1 week, more than 1 week akong nagtago mga inday, naglayas para i-sink in sa utak ko na yung tao na pinagkakatiwalaan ko for 6 years, running 7 years ay may tinatago sa akin. But anyway, tapos na tayo doon mga inday. Nag-process kami ng visa, natutuwan G ako kasi kulang yung divorce decree na dinala ni Eric. Nag-request si Eric ng another divorce decree sa kanyang unang asawa sa Amerika. Umabot siya ng almost 3 weeks before dumating yung documents dito. Pagdating sa documents, dumiretso sa embassy ng Maynila. Prinasis agad nila yung visa ko mga inday. After 2 weeks of process, na-receive ko na finally on hand. As in, natanggap ko na talaga mga inday. Pina-LBC nila sa akin, natanggap ko na, nasa kamay ko na. Tapos, sa sobrang excited ko, binasa ko naman, may nangyari sa visa ko mga inday, na reason why mas lalong tumagal. Kasi ayun na nga, one step na lang sana yun, CFO na lang, kasi nasa kamay ko na ang visa ko, pati yung yellow packet. Sinil siya ng plastic, as all you know, sa mga nakampunta na dyan na Amerika, alam nyo na po kung anong nilagyan ng packet na yun, yung yellow packet. Yung sealed na plastic niya, nakita ko yung passport na nasa loob. So sabi ng agent ko, ma'am, you can cut or gisiin or kanang punitin, but you have to be careful. Kumuha ako ng gunting mga inday at dahan-dahan ko talagang gunting ang kilid ba. Hindi ko namalayan sa dahan-dahan ko mga inday yung kamay ko nadulas. Pagkadulas na maliit lang talaga, parang ganyan lang, na-appeal o gisi ang akong visa mga inday. Tagalog yung visa ko na yellow packet mga inday, na-appeal ng cut ng gunting. Sabi ko, patay. Nag-research agad ako mga day. So, nakalagay doon na kapag may mangyayari sa yellow visa mo, tapos bumiyahe ka outside of the Philippines, sigurado during the port of entry, hindi ka papapasukin, papauwiin ka agad ng Pilipinas. So, nag-message ako direct sa agent ko mga inday na, sir, napunit yung visa ko. Ha? Bakit? Diba sinabi ko na sa'yo na mag-ingat ka. Sabi ko, accidentally, sir, hindi ko naman talaga sinadya, aksidente. Sabi niya, sige ma'am, mag-i-process mo ulit, ipadala mo ulit yung visa mo dito sa embassy, pero ikaw na ang hindi na pala yun cover nila mga inday. So ako talaga ang gumawa. Nagbayad ako ng online, pinadala ko sa Tugo. Pagka-receive ko ng visa ko during that day mga inday, during that day din kami nag-book ng appointment sa CFO. Kasi as we all know, na last part na talaga yung CFO. Nakabook na mga inday, may barcode na ako, may appointment na ako. Kaso nga lang, nung pinadala ko yung visa ko, yung yellow packet, pabalik ng Manila,
hindi kaya abutin yung date na appointment ko sa CFO. Tinawagan ko ang CFO, pinagalitan pa ako. Bakit? Ano daw nangyari? Na napakaraming gustong magawa ng appointment sa akin, sinayang ko lang. Sabi ko, ma'am, no, what I can do, wala akong magagawa, wala sa akin. Tapos yung chinek ko pa yung control number mga Inday, nasa barko ba, ongoing pa dito sa Cebu. So wala akong magagawa. Sabi niya, sige, sa susunod dapat mag-ingat ka kasi napakasayang. Sabi niya, ay, halos talaga sila mga Inday, ayaw makapaniwala na punit ko yung yellow packet ko ba, na naapil og kagunting ba, accidentally. Alam ko naman talaga mga Inday, nabasa ko talaga doon sa yellow packet na do not open, only open by the port of entry of United States, ganon. So nakita ko naman yung ibang documents doon, may mga PSA ako doon, yung mga ID ko, ganun yung picture ko. And I think yung laman ng yellow packet na yun is yung information din yung sinabit natin during the visa processing. So, ayun na mga Inday, binalik ko. Kaya hindi ako nakapag-upload kasi inantay ko talaga na ma-finish, na maging okay na lahat ng mga processing, CFO, ano pa yan, gusto ko talagang antayin lahat matapos. And good thing mga Inday kasi dumating na yung visa ko mga last 2 weeks ago. And pagdating ng visa ko 2 weeks ago, nagpa-appointment ako ulit ng CFO. And yesterday, tapos na po yung CFO ko. And I have my passport back. I have my yellow packet visa. And I have my CFO certificate. I'm all good na mga Inday. I am ready na akong lumipad. I mean, ready na yung mga documents ko na lumipad. Sinabi ko kay Eric na, Dong, I am all good. Okay na lahat ng mga documents ko. So sabi ni Eric, okay, let's get a ticket. Let's look for a ticket. So tumingin si Eric ng ticket kagabi mga Inday, around $800 to $1,000. Sa akin mga Inday, kung tatanungin niyo ako kung masaya ba ako, para sa akin normal lang ang feeling. Hindi ko alam ang lahat ng possible na mangyayari. Pero yung hanggang sa kayang alam ko na dito mga sa Pilipinas mga Inday, nagka-problema na kaming dalawa. How much more doon na sa Amerika. And it would be hard, I think, sa akin na part. Kasi hanggang ngayon sa relationship namin is kanang ginatry pa talaga namin na magkaintindihan, na i-work out mga Inday. Although may mga panahon naman na okay kami, pero pinag-usapan namin, kagaya kahapon pinag-usapan namin ni Eric mga Inday na bakit hindi kami masaya sa isa't isa kung magkasama kami. Parang iba yung treatment namin sa isa't isa kapag magkasama kami. Like for example, addict talaga yan sa Eric mag-exercise, mag-gym, mag-walking. Pero kung wala siya, namomotivate ako na mag-walking, namomotivate ako na mag-exercise. Pero kung meron siya, magsabay kaming dalawa, parang wala na ako sa mood. Parang ayaw ko siyang kasama. Tapos, sinabi ko talaga sa kanya na mas komportable ako na aalis ako or pupunta ng something na wala ka. Kasi siguro, yung iisip ko, hindi talaga tayo compatible sa mga gusto nating mga gawin. So, we are very open na talaga sa isa't isa mga Inday. Wala na yung mga honeymoon stage, wala na yung bakit, ayaw kong sabihin baka masaktan siya. Talagang first time in our life mga Inday na naging open. So, naging open din siya sa akin yung pagiging matampuhin ko. I think, ganyan naman tayo mga Pilipino, madaling magtampo. So, sinabi ko sa kanya, alam mo ba na may reason talaga kung bakit ako nagtatampo sa'yo kasi parang wala kang, parang hindi enough yung emotional intelligence yung mga Inday ba, na hindi kagaya ng mga Pilipino, mga Pinoy na kunti lang yung sinasabi natin, nagigets na, pero sila talaga, kailangan mo talaga na ipakaon yun sa ilaha yung gusto nating mangyari. So, sabi ko sa kanya, minsan naman, gusto naming ma-feel na mga babae na nag-care din kayo. Lalo na sa ganyang pagkain, sanabi ko sa kanya, ako yung palaging nagluluto sa'yo, ako yung palaging nagsiserve sa'yo. Pero kahit minsan hindi mo tinanong sa akin kung kumain na ba ako, gutom ba ako, wala. So sinubukan ko talaga mga Inday ng isang araw na hindi ako nagluto. Sabi ko sa sarili ko, okay, wala ka palang pakialam sa akin kung kumakain na ba ako o gutom ba ako. Hindi ko siya nilutuan ng isang araw mga Inday.
pero walang nangyari. Okay lang sa kanya. Sabi ko, nako, pag ganito ako yung mamamatay ng maaga. So, nag-adjust ako doon, mga Inday. So, parang sa point na yon, nag-start yung parang nag-less na yung so much care. Pero kapag inaatake siya ng asthma niya, mga Inday, kapag may nangyari sa kanya na hindi maganda yung pakiramdam niya, I'm so concerned. Inaalagaan ko talaga siya at natatakot ako kung anong mangyari sa kanya. So, lately, tinatanong ko yung sarili ko, pinagdarasal ko na, Lord, ano ba tong nangyari sa relasyon namin? Kami ba talaga? Or kailangan kong i-fight ito, mga Inday? Kasi pinag-usapan din namin yung tungkol sa edad namin, mga Inday, na sobra 38 years ang gap namin. Sinabi ko na sa kanya na gusto ko na makipaghiwalay. Nung nalaman ko na, magiging pangatlo na akong asawa niya, sinabi ko sa kanya na ayaw ko nang niloloko ako, ayaw ko na may tinatagong sekreto sa akin, na ako sobrang open ko sa iyo at hindi ko mamasink in yung kasinungalingan niya, mga Inday. So, nakipaghiwalay ako sa kanya that time. Pero how many times talaga na gusto ko na makipaghiwalay, pero siya yung ayaw. Sabi niya, we can work this out naman. So, ngayon, parang very open na kami sa isa't isa. Sabi niya na nasasaktan din siya sa ginagawa ko, na palagi akong nagtatampo at hindi daw niya alam kung paano ako i-handle. Sabi ko, for 6 years natin, sobrang nahihirapan na tayo sa isa't isa. Ngayon may visa na ako. Naglaan tayo ng oras, pera, panahon. Right now, mga Inday, nasa 50-50 kami. Pero we're trying our best na i-work out. Like yesterday, I'm glad na naging open kami sa isa't isa. Kung naging open kami sa isa't isa, pinag-usapan namin yung ang hirap, yung pinag-usapan namin yung hindi namin maintindihan, na it doesn't matter kung masaktan ako or masaktan siya, basta inopen up naming dalawa, mga Inday. We talked for 3 hours yesterday. First time na nag-LDR kami, nag-usap kami ng 3 hours. Nag-message ako sa kanya, good morning dong, everything, the CFO went good, so I have now the visa and the CFO, so ready to go. Tumawag siya, mga Inday. Alam nyo ba, pag-answer ko ng telepono, pagkatapos kong mag-explain yung ano nangyari sa CFO, mga Inday, yung sinabi niya sa akin, tinanong mo ba kapag hindi tayo magpakasal dito, anong mangyayari sa visa mo? So pag tanong niya sa akin na ganun, mga Inday, parang na-twist agad yung utak ko na, hindi na siya sigurado. 50-50 na. So, binalik ko yung question niya agad. So, sabi ko, you are not sure anymore. Kapag hindi ka na sure, bakit pa natin i-continue? Bakit pa tayo magsayang ng oras or pera para makapunta ako dyan sa Amerika? Sabi niya, if na lang naman, kasi hindi natin alam kung ano maging future. Kasi nasa bridge kami ngayon, mga Inday, na alam na namin na sobrang hirap, but we still fight it. Ganon. Sabi ko na, wag na lang. So, itong visa ko na ito, hayaan na lang natin. Kung hindi ka na sure dyan, baka mag-regret pa tayo sa isa't isa. So, sabi niya, hindi natin alam. So, better you come at alamin natin kung anong mangyayari. Alamin natin yung isa't isa. At sinabi ko talaga sa kanya na gaano ako ka-safety kapag nakarating na ako dyan sa inyo. Baka magsawa ka na sa akin, tapos may basement yung bahay niya, baka ikulong mo ako. Sabi niya, I'm a believer. I am a son of Christ. Hindi ko kayang gawin yon. At sabi niya sa akin na I am his responsibility kapag nasa Amerika na ako, mga Inday. Same as kapag nasa Pilipinas siya, he's my responsibility. So, medyo na-ease yung doubt ko dun, mga Inday. Sabi ko sa kanya na, Dong, we have 90 days to get to know each other. Pero, if things happens for good, within those 90 days, kailangan nating magpakasal. But, ayaw ko mag-expect ka, and ayaw ko ding mag-expect sa sarili ko na everything will happen. But we will see, and we're gonna work it out kung andyan na ako sa US. Sabi niya, yes. Kasi yung plano namin, mga Inday, magpakasal sa church. So, I have my passport na may visa na rin. And I have my yellow packet na rin also. And yung CFO na binigay nila, mga Inday, is di na printed. Yung ipakita na lang yung screenshot na sinend nila sa email namin. So, hindi pa nakapag-book si Eric ng ticket sa akin. But I will leave that decision to him kung kailan niya gustong mag-book. So,
Ayan na, hindi man sobrang excitement yung update ko ngayon na video mga Inday, but at least I'm giving you kung ano nang nangyayari sa amin at waiting na rin ako mga Inday kung ano man yung plano ni Eric sa ticket ko or kailan. So probably by July if kung makabili si Eric ng ticket kasi mag-expire yung passport ko ay mag-expire yung visa ko by August 2. So I will see mga Inday. But honestly, I'm not excited. I'm not so much happy. Parang neutral lang yung nararamdaman ko mga Inday. Pero ang gagaya ng sinabi ninyo na maraming mga tao na nagnanais na pangarapin na makapunta ng Amerika kasi America is a land opportunity daw. Pero sinabi ko kay Eric, once na may gagawin ka sa akin dyan sa Amerika, pasensya. Uuwi talaga ako ng Pilipinas agad-agad mga Inday. Kasi habang nasa Pilipinas ako ngayon, I'm trying na i-build up ko yung sarili ko na hindi ako magdepende sa kanya. Dahil gusto ko na kahit nasaan man ako, kaya ko ang sarili ko. Na hindi ako magdepende sa kanya. Kahit na dito sa Pilipinas mga Inday, kahit na andyan siya, nagpo-provide, ako talaga, nagko-contribute talaga ako mga Inday. Kasi hindi ko gusto na dumating yung araw, susumbatan ka, grabe yung pera na binigay ko sa'yo, ganyan, ganon. So, yan talaga yung nasa isip ko sa simula pa lang na magkarelasyon kami mga Inday. So, I want to be independent. I want to have my own para in case what happen, hindi na ako magdepende sa kanya. Yan ang sinabi ko sa kanya. At alam niya na I can live without him. Kaso nga lang mga Inday, nauuna yung awa ko sa kanya dahil sayang naman yung panahon na pinagdaanan namin. But we're going to work it out and trust the process. So, ganyan lang mga Inday. So, hindi masyadong exciting yung update ko sa inyo ngayon. But hopefully, kung nasa Amerika man ako or nasaan ako, kung ano mangyari, andyan pa rin kayo na sumusuporta sa akin. God bless everyone and have a good day and good night.